Kinakaya ba ng sweldo ng mga pangkaraniwang manggagawa ang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na at may mga anak na pakakainin, pag-aaralin at bibigyan ng kaukulang pansin ng kalusugan ng mga ito? Marami din ang nangungupahan lamang ng tirahan, walang palagi ang trabaho, at may karamdamang kailangang tustusan ng gamot at konsultasyon. Paano na nga ba ang mayoridad na lubog sa kahirapan? Kinakaya pa ba o sadyang matiisin lamang ang mga Pilipino at isinasantabi na lamang ang tamang pagsusuri sa kalagayan ng lipunan at ekonomiya sabay-sabing makakaraos din? Naku, Kaptedi, daming ganito, di ba? Ang katwiran na yun, oh, okay lang, makakaraos din. Di po ba? Oo, sa atin yan, mas 80%. Saka nakangiti pa ha, yung bang sabihin nga natin yung resiliency ng isang Pilipino. Kahit na nasa kahirapan, nakakangiti pa rin, masaya pa rin, nagkakakwentuhan pa rin. Siguro time din talaga ngayon na ang ating bisita ay may alam sa ganitong topic. Di Oo. po ba? Ano po, pakilala na po natin o kayo na po bang magpakilala? Ikaw na lang pakilala. O sige po. Ito po ay lagi nating bisita basta tungkol sa ekonomiya ang pag-uusapan dahil alam nating bihasa sa mga ganitong mga usapin. Wala pong iba kundi ang Ibon Executive Editor at Head ng Research Department, si Ma'am Rosario Rosby Guzman. Magandang gabi po, Ma'am Rosby. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng ating programa at magandang umaga mula sa Pilipinas. Ma'am, Okay. sanay naman tayo doon sa freewheeling na discussion kaya sige po, magsimula na po kayong magsabi ng inyong mga opinion tungkol sa mga pangkasalukuyang nangyayari sa ating lipunan at ekonomiya. At kami naman po ni Captain ay nandito at makikinig at saka siguro pasundot-sundot na magtatanong sa mga hindi namin naiintindihan. Katulad nga po ng nabanggit nyo sa tema natin ngayon ay yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin na naranasan natin pagkatapos ng siguro mag-aano na ito, maglilima o 4 na taon na mula nung pandemya at nagbukas muli yung ating ekonomiya. Ipinagtataka ito ng marami kasi napakatarik yung pagtaas ng presyo ng mga batayang produkto. Ang karamihan dito ay tinutulak pa ng inflasyon ng pagkain. So, nung tiningnan natin ay buong mundo naman daw ang nakakaranas at malamang ito na yung pinaka-epekto talaga ng binabanggit nating pandaigdigang krisis. Kaya lang sa Pilipinas, parang patong-patong talaga yung krisis natin, no? Kahit sabihin mo pa na, lahat naman tayo nakakaranas niyan sa buong mundo. Yun ang sinabi dati, no, ng presidente. Pero pag tinignan natin, iba yung pakiramdam dito sa Pinas kasi wala namang pagtaas, no, sa presyo, sa sweldo, sa kakayahan na bumili ng mga pangangailangan. Kaya sabi natin, oo, sige, pwede namang tumaas yung presyo ng bilihin dahil minsan nagiging normal naman, no, na occurrence yan o na pangyayari sa isang ekonomiya. Pero yung sweldo natin nakapako pa doon sa antas, siguro mga ito ang huli nating substantial na pagtaas ng sahod ay 1989. Kaya yun ngayon ang nagiging parang clamor, no, ng marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga manggagawa na sana naman ay hindi lang Christmas bonus no, yung hinihingi nila kundi substantial talaga na pagtaas ng presyo ng presyo nila, no? Oo, ng presyo ng paggawa. Kaya sa amin sa Ibon, tinitingnan namin ano ba ang nagtulak ng inflation. Nakakalungkot isipin, pagkain. Pagkain talaga ang pinakamabilis na tumaas ang presyo, lalo na yung bigas, no, na ipinangako na bababa raw sa 20 pesos kada kilo. 20 pesos. 20 pesos. Oo, na walang ginagawa.
magkaka-20 pesos pero wala kang gagawin bilang isang gobyerno. Halata talaga 'no, na pang-eleksyon 'yun 'no, pamumulitika 'yun nung panahon ng eleksyon, nung may nakikitang pang-unity kuno. Pero ngayon talagang ano, sumisirit talaga yung bigas sa Hoy, bigas ngayon, hindi na 20, 45 daw 45 po 'yan yung ano, yung sa tinatawag natin NCR. putol-putol, yung Mhm. broken 'no, broken rice 'yun. Pero kung yung gusto natin ng dekalidad, yung, medyo long grain 'no, tapos maamoy, may ano, mabango at saka malagkit-lagkit, aabot siya ng mga 50 o mahigit Ah, pa. Kaya, yung sinasabi nating naghihigpit ng sinturon, binanggit ni Ditz na parang yun may resilience yung Pinoy. Minsan di mo alam sarcastic na lang yung Pinoy ano. Katulad Mhm. nung nakaraan sinabi ng NEDA na, "Oh, eto yung kailangan mo lang 'no para masabing Magkano hindi nga ka daw po? mahirap." Sa 29 pesos sa pagkain tapos, Hmm, 70 naman sa lahat na 'no, pagkain, mhm. gamot, pamasahe, paano, load. paano nagkasya yun? Sabi nila pagka Ayun, daw meron ka niyan, sabi nila, "Hindi naman namin sinasabi na pagkasyahin mo sarili mo diyan, pero kung meron ka niyan, hindi ka na mahirap." 'Di ba parang gano'n din sinabi mo, eh. Sinabi hmm. mo na 'yun, eh. Hmm. Pero 'yun, naging katatawanan 'no, sa maraming, Ay, mamamayan. kaya nga po, pamasahe na lang pagpunta ng palengke, ubos na kaagad yung ano na yun, yung Oo, pera na pero yun. Palengke. oo, kaya sa maniwala kayo, maraming naglalakad sa ating mga kababayan. Mm. Oo. Nung minsan meron kasi sa amin 'no, every Friday dadating siya 'no, ano ko 'to, kaibigan ko na 'to ng matagal. Mamamalan siya, kung ano yung mga puwede niyang gawin, sige, ta's magkukuwentuhan kami ng, mas matagal 'no, kaysa dun sa kaniyang gagawin. Tinatanong ko siya, "Paano ka nga pala nakarating dito?" Kasi sa amin special lang ang tricycle, wala na ring transportasyon na makakarating 'no, doon sa malapit-lapit sa mga bahay-bahay. Wala ng jeep, aalisin nila ang jeep, 'di ba? Oh, Sabi yun niya nga pala isa naglakad, pang issue yun. oo. Sabi niya naglakad ako. Sabi Hmm, ko mga ano yun, mga kulang-kulang 3 kilometro. hmm, At sa Pilipinas 'di ba alam natin kahit 1 kilometro ay mahirap kasi wala ka naman talagang lalakaran. Kaya hmm. gano'n yung mga kababayan natin maraming nagtataka, paano kaya tayo, nabubuhay pa 'no o nagsu-survive? Maraming trabaho ay informal 'no, o yung gawa-gawang trabaho sabi nga namin, eh. Saka yung paminsan-minsan lang, Oo, hanggang kaya kahig isang tuka talaga. oo, mga nakatatlong kahig ka bago makaisang tuka. Isang tuka. Iba na pala Yes, ngayon, tatlong kahig, isang tuka na. oo. Sa informal 'di ba napaka-ano nun, uncertain talaga 'no, yung Mhm, kikitain mo at mismo yung trabaho mo. Yung pagtitinda nga lang halimbawa sa kalye, informal work yan, eh. Di ka rin mhm, sigurado kung mamaya may hulian, 'di ba? Nakakita mhm, ako ng ganyan, mas binabantayan yung dadating na pulis 'no, kaysa sa hmm. mga dadating pa na Saka customer parang doble lugi dahil, kinukumpis yung tinda nila, andun na yung yun, puhunan, andun na yung tubo, lahat ng hirap nila nakuha na. yun. Gano'n kahirap ang hanapbuhay. Tapos sa mga ano naman may hanapbuhay, ano talaga, ang konti 'no ng inuuwi nung kanilang Mhm. kita. Maihahambing mo, tawag nga ng iba diyan shrinkflation, eh. Ah, Yung, hindi daw nga na tumataas ang presyo 'no, sa ilang produkto pero lumiliit yung produkto. Kaya parang yung pandesal po oo, ganun pa rin liliit ang yun, halaga pero ganun ang kaliit. oo. Saka Parang yung ganun ng halaga, yung kilo, pero naging kalahating kilo lang. Hindi isang oo. kilo. O kaya 'di ba yung mga biro-biro na yung bigas, naka-pack na lang, nakapakete na lang, gano'n 'di ba? O yung bottled water gano'n na lang kaliit. Oo, Tas media. gano'n na lang ang mga nagiging, coping mechanism pero
sabi natin hindi tayo ano na lang 'no, magco-cope na lang o yung pinagkakasya na lang Mm. ang sarili sa napakaliit na kumot o kaya naman ang dami nating kasabihan diyan, eh, parang ang tagal na nating talagang ganyan ang ang kahirapan, Ang eh. Pilipino. Kasya sa kumot, ano pa yung mga kasabihan natin, paghihigpit ng sinturon, mga gano'n. Sinturon. Oo, pero yung mga coping mechanism na binabanggit na yun ay sinasabayan talaga natin 'no ng mga, demands 'no, ng, paghingi ng isang nakabubuhay na sahod. Hmm. Hinihingan din natin ng accountability yung pamahalaan doon sa presyo 'no, kasi ang presyo hindi yan hahayaan lang sa negosyante. Puwede rin naman kasing makontrol yan, ma-regulate Mm. ng isang responsableng gobyerno. Yun yung mga ano natin 'no, sa araw-araw nating, mga kahilingan o mga pakikibaka. Kaya exciting ang mabuhay sa Pilipinas kasi araw-araw ay unpredictable 'no, araw-araw ay, may bago 'no na mga problema na Saka kakaharapin. Ma'am Rose, nakapagtataka ano, ang daming supply ng mga gulay na nakikita natin na wasted kasi natatapon na lang, Oo, Oo, nasisira. yun isa pa yun nasisira. ano, yung kung ang presyo ay sumisirit 'no ayon sa Mm. sabi nila market forces kasama na yung global market. Merong side 'no ng pricing o ng ekonomiya na kaya mong kontrolin. Halimbawa, Mm. planuhin mo yung produksyon mo 'no? Alam naman natin na may mga season, halimbawa kamatis, na talagang magkaka-bumper harvest 'no, sobra 'yan. Hmm. Ngayon ang pinamumukha nila ay ito kasing mga magsasakang 'to hindi naman lang, aralin yung palengke para Mm. hindi sumobra yung kanyang ano, kanyang production o yung kanyang, harvest. Hindi, Mm. lahat ng aspetong 'yan puwede kasing i-govern 'no, puwede siyang Hmm. na nang sa gano'n ay naplano natin, eto lang ang produksyon at yung ibang efforts o energy natin ay buhos naman sa ibang klaseng mga produksyon. Kaya walang gano'n 'no, laging sinasabi na market, market lang market determined, um, Hmm. ito ay free market, mga gano'n. Kaya tuloy ang kawawa yung mga maliliit na producer na hindi Mm. makaagapay sa kanilang either sobra o, kulang 'no na produksyon. Tapos siguro, banggitin ko rin 'no, nakailang bagyo ang dumaan Yun. nitong Mm. nakaraang Oo, mga at buwan. meron pang paparating yatang 4. Oo, na ngayon na la-landing siya ngayon, na 'pag tiningnan natin ang Pilipinas ay nasa gitna talaga ng Pacific Ocean. Hmm. Bagyuhin talaga siya, pero Daanan talaga ng bagyo. walang puwesto 'no na kahandaan, walang nakapuwestong substantial na insurance sa ating mga magsasaka o mga mangingisda, wala ring nakapuwesto na ayuda or tinatawag nating kompensasyon para sa Mm. kanilang pagkakasalanta. So, ano mangyayari, 'di gano'n lang 'yun. Ngayon yung consumer, nakaabang siya, sabihin niya, "Oh, ate bakit ang mahal naman ng isda ngayon?" 'No? So, parang Hmm. dapat maidugtong din ng consumer yung kanyang, pag-iisip doon sa, kasi nga pala bumagyo at wala namang nakuhang, Mm. kompensasyon o insurance yung ating mga producer. Nagkagano'n talaga. So, ngayon eto na naman, dadating naman talagang sobrang battered na 'no yung ating ekonomiya, both sa sistema o sa kawalan ng ginagawa ng ating pamahalaan at sa mga natural na, pangyayari. Kaya Hmm. yun, inflation na naman 'yan inaasahan namin November, December. Banggitin ko lang kanina na sinasabi mo magpapasko na. Naisip ko Mm. kanina 'no, habang nakikinig dun sa ating ano, opening song, um, hindi naman kailangan tumaas ang presyo 'pag Pasko, eh, 'di ba? Kasi
tuna, maraming pera. Relatibo sa 12 months natin, ito may 13th month tayo. Pangalawa, may mga padala. 'Di ba, ito yung may padala nito, di Mas ba? malaki ang nagiging padalaw mga Oo, remittances pag ganyang December oo, kaya sabi namin, "Oh, ibig sabihin may purchasing capacity kahit na sabihin mo Mm, ng isang buwan lang." Sa kabilang banda, kapag Pasko dun din nilalabas nitong mga sellers, yung mga iba't ibang produkto. 'Di hmm, ba halimbawa, sa mga palengke na lang, sa Divisoria, Pasko ang hmm. daming biglang naglalabasan lahat ng produkto na hindi mo nakita nung November o nung October. Sabi nga Parang may na oversupply lagi ng lahat ng products gano'n. oo, at ilalabas lang talaga 'pag Pasko kasi nga naman Pasko, may pera 'no, yung mga mabili. tao. Oo, so sa economics 'pag gano'n, ano lang 'yan, sasakto lang ang hindi tataas ang presyo. Mm, Sapat ang supply, may purchasing capacity, dapat nga bumaba ang presyo, eh. hmm. Pero sa Oh, Pilipinas kakaiba, lalong kapagka lumulubo. lalo niyang tataasan yung presyo at sasabihin, tutal naman 'no, nakakuha ka ng padala, tutal naman ay gumanda rin ang palitan ng piso sa dolyar, di eto na lang ang presyo. Kaya ang tingin namin yung inflation, dulot din yan ng monopolyo, monopoly pricing kung tawagin. Mm. Yung wala na siyang rason 'no, wala siyang siyensya basta tataasan hangga't merong makukuha doon sa mga consumer. Kaya gano'n ang itsura 'pag wala rin 'no, dadaan lang din sa kamay mo yung kung ano mang bonus ang nakuha mo dahil sa gano'ng klaseng, um, presyohan. Oo, nakikiraan nga lang daw yung sweldo sa kamay, hindi Oo. natigil. Oo, 'di ba parang Tapos yung mga ninong at ninang nagtatago. oo, Kaya nakaka papaano na kaya ang hapag ng mga kababayan natin ngayong Pasko? Hmm, mm. Nung nakaraang Pasko nakita rin naman natin sa statistics yung tinatawag na household consumption ano, yan yung hmm, ano, isa yan sa puwedeng magtulak ng pagtaas ng ekonomiya 'no. So kunyari sa gross domestic product yung, sukatan natin ng ekonomiya, kung titingnan natin by consumption shares, meron yan. Gumastos ba yung mga sambahayan? Gumastos ba yung gobyerno? Gumastos ba tayo para sa export? So gano'n, gano'n nagko-compute. mm, Alam niyo, siguro nakaraang 2 Pasko na, matamlay yung household consumption. hmm, Na kadalasan, in the past sinasabi nila na, "Oh, gumanda yung ekonomiya kasi gumastos yung mga sambahayan." Pero itong pagtumal nitong mga nakaraang 2 taon, binabasa natin ito na wala na kahit siguro anong gawin natin, ay hindi na rin masigla yung mga sambahayan or yung households. Dahil ano talaga, napako yung kanilang purchasing capacity sa lumang antas ng kanilang suweldo. Kaya 'pag hmm. tinitingnan natin na, may ano na meron talagang pagbagal ng ekonomiya, dahil pagbagal na rin nung ating mga kababayan o yung mga sambahayan sa kanilang konsumo. At yun yung nakakalungkot Parang yung din. cycle siya kumbaga sa lahat na bibili, ay may perang dumating, gagastos, may magpo-produce, yung umiikot na gano'n. Pero Oo, ngayon parang ang bagal o kaya nakahinto, parang gano'n. oo at, eh, wala na rin, sabi nga 'di ba parang kasabihan natin, "Ay naku kahit taktakin mo kung parang Hmm. Ajinomoto," 'di ba? Yung naalala ko yan, yan yung mga ano natin 'pag ayaw natin magbayad ng utang, "Wala nga, Pitpitin mo man ako, wala taktakin mo akong pa ako." ilalabas, parang gano'n. Hindi Ay kaya namulat kaya ang mga Pilipino na dapat ba ay magtipid o gastusin na lang ang pera sa mga mas mahahalagang bagay o kaya natuto kaya o talagang sadyang
Wala. Yun Sadyang nga. kulang ang tingin ko, Yun sadyang nga din kulang. yung yun nga din yung isa pang um, nakakalungkot sa pagtaas ng presyo ng bilihin 'no, at singilin. Kasi marami diyan yung tinatawag natin sa inelastic demand, ganito 'yan. Halimbawa kuryente, kahit tumaas ang singilin mo sa kuryente, hindi bababa ang demand mo sa kanya. Na ibig sabihin ng inelastic kasi, o tubig na lang, usapin ng tubig. Kahit tumaas ang singilin sa tubig, hindi mo siya boboykotin. Mhm. 'Pag binoykot mo mamamatay ka. So Kailangan yun, eh. Kailangan yan. oo, talagang yan yung sa economics tinatawag natin yan, inelastic demand. So yung mga inelastic demand ng mga produkto, dapat kinokontrol yun ng estado kasi Hmm. gagamitin talaga yan, ng mamamayan kahit anong mangyari 'no. Pero hindi, sa atin privatized sila, hinahayaan yung mga malalaking, oligarkiya halimbawa yung sa tubig na hawakan na ng mga bilyar 'no. Ang mga bilyar ay meron na ring mga sariling, mga barangay na sila ang nagsusupply ng tubig. O kaya naman sa kuryente, 'di siyempre yung enerhiya hawak din ng mga aboitiz yan. So, anong mangyayari sa atin 'no? Um, Kung saan tapos talaga yung hindi ka makakaiwas dahil kailangan mo yun, eh. oo, at kayang-kaya nilang Lalo monopolyo na talaga yung mhm, pagprepresyo. So, kahit siguro walang lumalabas na tubig sa gripo mo, sasabihin nila, May "Oh, walang bayad pa rin. tubig kaya tataasan natin yung singil." Oh, ganyan. hmm. Eh, wala ng ibang mapagkukunan, eh, bihira na ngayon yung may mga balon, yung may mga poso. Oo, kahit nga din yun sa National Water Board, babayaran mo rin yung paghuhukay niyan, Mhm, yung gano'n. So, parang, 'di ba noon ang biruan natin, "Naku, ang taas ng presyo ng bilihan baka sa kalaunan pati paghinga may singil." Ay gano'n na nga nangyayari sa atin, mhm, 'di ba? hmm. Kasi Tsaka hawak na ng doble pa ang singil. oo, doble talaga, hindi makatarungan 'no, yun yung inaano Oo. natin. I I'm sure sa halimbawa, hindi katulad sa Europa na talaga yung presyo niya merong state may state subsidy yung maraming, konsumo. Tapos siyempre sa mahabang panahon na rin ay naipaglaban na rin 'no yung isang kahit papaano ay nakabubuhay na sahod o yung minimum na sahod sa mga bansang katulad ng mga advanced 'no, capitalist countries. Ay naipaglaban na itong sahod na ito ay ito yung tama 'no. Hindi ko sasabihin na full just, makatarungan, pero ito yung tama. Dito hindi. Ang nagne-negotiate ng pagtaas ng sahod ay, kumbaga parang yung kumpanya siya yung magsasabi 'no sa gobyerno na hanggang ganito lang yung sahod na kaya ko para ako ay mamuhunan. Sasabihin ng gobyerno, "Oo, kailangan natin ng pamumuhunan 'no, kaya sige gawin mo 'yan." So gano'n, yung sinasabing ginigisa tayo 'no, sa sarili nating mantika, Eh, gano'n Ma'am nangyari. Rosby, yung bang mga remittances ng OFWs, eh, kumbaga sa ano, 'di ba sabi iyon ang medyo nakakapag-ano sa ekonomiya natin. Hanggang ngayon ba gano'n pa rin bang tingin natin do'n sa remittances? Oo, gano'n yung remittances kasi natin ay diretso sa ating mga pamilya. Mm, Kaya nung tiningnan natin yung yung mukha ng kahirapan sa Pilipinas, ganito ang itsura niya. 74 sa 100 na employed na Pilipino sa Pilipinas ay informal. Ibig sabihin hindi permanenteng trabaho, kontraktuwal siya, seasonal at, siya lang ang nag-imbento 'no nung trabaho niya. Maraming hmm. gano'n sa atin, iniimbento lang nila yung kabuhayan. So, sabi natin, paano kaya tayo nabuhay kung gano'n ang ating kabuhayan? Pangalawa, wala pa sa kalahati ng family living wage o ng nakabubuhay na sahod para sa pamilyang may 5 miyembro, wala pa sa kalahati nun ang mga minimum na sahod sa Pilipinas. So sabi natin, paano? Bakit bakit ano pa rin tayo nariyan 'no? At doon natin makikita
na sa totoo lang ay lampas 74% o halos two-thirds. Two-thirds ba yun? O, three-fourths ng gastusin ng pamilyang Pilipino ay galing sa remittances. One way or the other. Kaya pag inano natin, dati may pag-aaral kami na sa bawat 10 parang 10 pamilya, 4 diyan ay merong kamag-anak abroad na siyang nagpapadala, no? So kumbaga, yung Pinoy tumatawid siya sa gutom, sa kahirapan, doon sa mga ganong klaseng sources of other income, kung tawagin sa statistics ng gobyerno. At yun, napakahalaga pa ng pagkakaroon ng ganun. Dahil wala na ngang trabaho, so kaya rin naman nagkaroon tayo ng phenomenon ng migration. Kaya sa sagot sa tanong, oo, siya ang bumubuhay, kumbaga, salbabida siya, doon sa ating mga nalulunod na pamilya. Oh, nalungkot. Nag-iisip tuloy ako, sabi ko. Kasi dito, halimbawa kami mga nasa Europa sa Italia, ramdam din naman namin ngayon yung mataas na rin ang bilihin dito pati yung taxes, ganyan. Nagkakaroon na rin tuloy ng mga, sabi natin, mga financial literacy. May mga nag-aaral na rin ng mga OFWs tungkol sa financial management. At isa doon sa mga itinuturo yung turuan mo yung pamilya mo na gumawa rin ng paraan para makadagdag doon sa ipinapadala mo. Dahil hindi habang buhay na dapat aasa sa OFW sa remittance. Ayun, parang gano'n na nga nangyayari dito, nagkakaroon na rin ng mga pagtitipid at saka sa halip na 100% na ipinapadala mo, nagkakaroon ng cut, nagtatabi ka ng para sa iyo at sabihin natin 1/4 sa iyo, 3/4 sa pamilya mo o kaya 1/2 sa iyo, 1/2 doon sa nasa Pilipinas. Pero kung baka makakaapekto na rin yung gano'n sa pamumuhay ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Oo, dahil nag-iisip na ngayon ng mga OFW dahil pag uuwi Oo, sila, wala silang ipon, kawawa sila. Yun, oo. Kaya Hindi yung naman iba pwedeng habang buhay hanggang pagtanda nandito tayo. oo, tayo pag umidad na ng 60, tapos na. Wala nang kukuha sa Mahina atin na. kapag nanaedad. Pag umuwi ka sa atin, wala kang dala, kahit kamag-anak mo, hindi ka man papansinin. Hindi ka naalagaan. Oo. Yun ang isa Kaya sa kailangan natin mag-ipon. kinatatakutan naming mga migrante. Yung pag-uwi namin, sinasabi nila na magpa-for good ka na sa Pilipinas. Meron ba talagang for good? Kasi pagdating doon, anong ikabubuhay mo kung ito lang ang dala mong ipon? Wala. Diba? Kaya may edad ka Wala. na, umuwi ka, 70 ka na, magpa-for good na ako sa Pilipinas. Ganyan. Pagdating doon, meron ka bang magiging negosyo o trabaho o kukup-kupin ka ba ng pamilyang dati mong natulungan nung ika'y malakas pa? Oo, at saka kalimitan sa atin, yung mga umuwi na talaga yung mahihina na, hindi na Nahihina na. makapagtrabaho. Kawawa talaga. Tapos pag uwi sa atin, may sakit, saan ka kukuha ang pambili ng gamot? Saka yung nakasanayan nating buhay dito sa Europa, iba dito Oo. maski may 5 euro ka lang o 3 euro nakaraos ka ng kumain, sa atin hindi ubra. Oo, kasya rin Sabi sa nga maghapon yung 5 euro. yung binigay nilang yung parang budget para sa isang tao, hindi sasapat. 29? Ano? Sa pamasahe lang at bibili ka ng ulam at kanin, kulang na yun. Magkano na ang Hindi, kanin ngayon? Ma'am Rosby, may sinasabi dito yung mister ko bumili na lang daw ng sleeping pills at itulog na lang. Baka mura-mura pa yun. Ay, mahal Itulog na din lang ang yung gutom sleeping at hirap. pills. Mahal na rin ba? Oo, tumaas din Nako. ang mga mental health problems sa Yun atin. Oo, Hindi lang sa depression, kabataan, Paano na sabi. yung pagpapadoktor, paano na? Ay, sus mio. Wala ka nang makakain, nagkakasakit ka pa. wala Noon ka nga, ring nagkasakit ako, umuwi matatakbuhan. ako sa atin eh.
Sana magpo-for good ako. Naka 8 buwan ako, bumalik na ulit ako dito. Talo ako sa gamot at doktor. Ayun, kaya nga yung Opo, sinasabing for good, parang hindi, wala yan. Alam Buti niyo, parang hindi. dito, libre. nagkaroon ako ng injury halimbawa sa tuhod, ano, de siyempre, napakahaba ng proseso bago ako nakapagpa-therapy, gamot, ganyan. Tapos ka-chat ko lang yung kaibigan ko sa Canada, mas malala yung nangyari sa kanya, papunta raw siya sa parking lot. Ano na siya, bone to bone arthritis. Mas Mm. masakit yun. Tapos ka-chat ko siya ngayon, mamayang mga after 5 hours, sabi ko, "Kumusta ka na?" Sabi niya, "Andito na ako sa therapy." Mm. Samantalang ako ilang buwan ko pinila yan 'no, para Mm. magkaroon ako ng Naku, libreng Ma'am Rosby, pa-therapy. ang mga sakit dito ng mga Pilipino, yung yung buto, sa tuhod, sa balikat, sa ganito, ano Oo, 'tong tawag dito, sa sa braso, dahil occupational sa Buti mga dito, trabaho namin dito. Ditch, walang bayad ng therapy dahil ako nagpa-therapy Yun ng nga lang ang isang inam taon, walang dito, bayad eh. ayun. Pati ayun ang operasyon wala. Oo. pumila ako sa napakahabang ano, eh, yung tinatawag dito na guarantee letter 'no, para galing Mm. sa Congress. Kasi wala naman akong means ano, at wala rin namang libre, walang libre talaga kahit Walang sa libre, public hospitals. So yun, pinilahan ko yung buwis na binayad ko. Natawa talaga ako kasi mga 2 buwan kong inayos yun. Yung kaibigan ko sa Canada, "Eto na, nasa therapy na ako." Mm. Kasi dito pagka-opera may schedule na rin ng therapy. Oh, May hindi ko mga pala follow-up na napansin. check-up yun, gano'n. Yun. Kaya kung magfo-for good ka sa Pilipinas na may taglay kang sakit, ay naku, Diyos me, Hindi na, wag niyo na pong kawawa. isipin. Wag niyo, hindi ba kayo puwede diyan na lang? Makakadagdag pa kami ng problema sa Walang Pilipinas 'pag umuwi problema. kami. Ang problema namin, may pamilya kami diyan sa atin. Gusto namin Iyon, puntahan. Maski Hmm, kami talagang gusto namin umuwi ng Pilipinas, Oo. totoo. mm. Pero yung sandaling bakasyon namin halimbawang 1 month, may baon kaming pambakasyon naming pera. Sandali lang, parang tubig na dumadaan sa namin, Hmm, Oh, kamay namin. magugulat ka eh, sa bilihin. Ubos, ubos, totoo. mm. Nagugulat kami saka tuloy parang ayaw namin kumain dun sa mga yung tawag dun, yung maramihang kain, ano ba yung kain na yun, yung Buffet. eat all you Ay, can, eat all you ayun. dapat kasi yun all you can eat, All you can all eat. you can pay. Hmm, ang mahal, ang mahal. Opo, oo. Oo. Pero ang pinagtataka ko, Ma'am Rosby, 'pag pumasok ka ng mall ang daming tao. O dahil Ah, mainit lang sa labas kaya nandun sila sa loob. Ganun lang yun. Ang tawag namin dun ay, mayroon ditong katanungan, ma'am. opo, Ma'am, may bilihin ba sa buong Pilipinas ang 45 pesos na bigas? opo, ₱45 sa buong 45 pesos Pilipinas, daw. Dahil nakalagay sa sa mga balita. ₱45 meron po. Pero hindi hindi Hmm, hindi ko lang alam kung sa buong Pilipinas. Pero halimbawa sa may isang kilo yun mga ng urban 45. centers, meron pa namang ₱45. Ito yung medyo lumang sinandomeng. Hmm. Pero ma'am, yung isang kilong bigas, pang ilang tao yun? Ilang saing? Ako kasi hindi ko na alam yung mga gatang-gatang na 64 grams, teka lang, oo nga po, meron naman 'yan yung ang ating konsumo, ang bawat Pilipino, ang kanyang daily consumption kung di ako nagkakamali, ay 64 grams. So, ang kada isang kilo na, isang tanghalian yun. opo. Hindi, ano na 'yan, maghapon, isang araw. Sa isang tao. Sa Parang kukunti, pagkakaano no? ko. So, Mm. ang isang kilo, hindi hindi yun mauubos ng, 1,000 grams. oo. So, ang Isang kilo. isang kilo sa pamilyang 5, sabihin na natin 64, nag-compute, eh, 'no? Mm. Sabihin na nating adults 100 lahat, lang ano yung po, dalawa. ay 1/3 nung kilo isang araw. So, ang isang kilo ay abot ng 3 araw sa isang pamilya Isang pamilya na ilan ang Isang mm, na may parang 5 ano, miyembro. 64 lang eh.
So may ganun Ang hirap tayong sumahin. Pag may ulam pa yun, may ulam pa. hindi, Magkano bigas isang yung kilong baboy? pinag-uusapan, lulutuin mo pa yun. Ang LPG ngayon, ay Ang ganun pa LPG pala. ngayon, magkano? Ang mahal ng LPG. 1,000? 1 to. Sabihin na nating 1,100. Ang taas Ay, na. sus mio pala. Mm. Talagang paano ka titigil sa atin? Ayun nga po eh. Kaya talaga ang tibay ng mga Pilipino, kaya lagi kong naririnig yung ano, makakaraos din tayo. Magtanim ka lang ng gulay diyan sa tabi-tabi, may pang-ulam na, mag-alaga ka ng ilang manok, may itlog na, may mapiprito ka na, matitinola, yung mga ganun pong, kumbaga sa ano, magmula nung Sabi araw, ka na ganun yung yan. sinasabi natin. Kaya natin Mula nung makakaraos tayo. magkaisip ako, yan ang naririnig ko eh. May ng Sa mga 50 nanay at taon. tatay natin nung araw, makakaraos. Oo. Eto Pero, pala na ano ko, mhm, na ano ko pala siya, mali pala ako, 373 grams per day per per day, capita. 1/3 ng isang kilo. Oh, so 1/3. ano pala yon? Sorry, ayun ay isang tao. So mahigit Mhm. isang Kaya kilo yung kada 64, araw. sabi ko, kulang yun. 64 Mm. grams. Konti lang yun, oo. Natantya nyo kaagad ah. Kasi dito po, sa Pang pasta misa kasi yun, pang dito, diabetes yung di ba, 64 grams. Captain, di po ba sa pasta dito, ang isang tao, parang minimum may 150 to 200 Ikaw naman, grams yung mga medyo pasta. may edad 40 na Medyo malaking pataas, tao. mga 100 grams. Mm. Kada araw? Hindi, isang Isang kain po kainan. yun, isang kain. Isang kainan. Oo. Yung pasta. Mas maganda pala talaga pag pasta, mas konti lang ano. Saka pwedeng ano lang yun, pakuluan mo lang sa asin. Oo, pero Sa Saka yung lagyan ng olive konting oil. keso, tapos na. kahit dito, ang bigas, pagka yung medyo nakakaedad na, 60 grams na lang. Takal-takal na rin. Oo. Lalagyan Pero lang sa inyo, ng mura olive lang ang oil. olive Okay na. oil. Oh. Dito, Yung olive olive oil po, oil. ayun, pwede nang lagyan lang ng konting 4 olive na oil yung daan. pasta. Kaliit na Daos na. bote. Sa atin po kasi, kailangan may kanin, may ulam. Kailangan ano yun, combined lagi. Dito naman Oo. pwedeng ano lang, pasta lang na, yun nga, nilagyan lang ng olyo, asin, minsan So, konting bawang, parmigiano. yung keso, ay Okay ayos na. na. Saka kami, pananghalian namin kapag nasa trabaho, nasa labas, isang cappuccino at isang tinapay lang to, okay na kami. Ano lang yun, sabihin na natin naka 350, ganun. May mga Ah. katanungan daw po tayo. Asan ba dito? Rice meals kasi ang ano eh, dito eh. Oo. Ay, eri po, sabi ni Caprene, paano masusolusyonan ang ganyang problema kung hindi naman nagsisilbi sa masang Pilipino ang gobyerno? Mm. Ayun, yun Ayun ang naman sabi din niya. yung ano, yun din naman yung itsura natin, no? Na kadalasan, sabi nga nila, yung mga Pilipino, pagka nakita mo sa airport, nagkukumpulan. Di ba? Sabi nilang ganun. Mhm. Na, syempre, nagmamaritesan yan, no? Yung mga pero ang hindi nila din nalaman na meron tayong katangian talaga na nakikialam, Mm. nag-oorganisa, no? Nagkakaroon tayo ng Mhm. mga samut-saring mga organisasyon sa iba't ibang sektor o iba't ibang bansa pa nga na ito ay may cause, no? May kosa. Sabihin, may Mhm. pakikialam, merong may sarili na ring idea, no, ng demokrasya. So, Mhm. yun, tingin ko yung tanong na yun, napakadali nating masasagot yun kasi sa karanasan natin, hindi tayo naging apathetic kahit nung Mhm. kabataan pa natin na parang ganito na rin naman ang kalagayan natin noon pero meron talaga tayong natural siguro sa atin no, yung magkaroon ng desire sa pagbabago. Halimbawa, kung titingnan natin, syempre tayo, Pilipinas sa Asia ang unang nagkaroon ng revolution, no? Noong Mhm. panahon ng kolonyalismo. So parang nadala na natin yun, yung ganong klaseng pagkamakabayan, no? Parang ganyan. So,
kung gano'n ang itsura, hindi talaga tayo namomroblema na yung nakaupo ay baka forever. Sa atin walang forever Mm. sa ano, 'no, masamang gobyerno. Lagi natin Ay, 'yan ginagawan opo. ng paraan. Sige Ma'am Rosby, ganito po, puwede na pong magbigay po kayo ng mensahe para sa amin o panawagan na rin sa mga taga-subaybay natin, tagapakinig tungkol dito sa ganitong usapin. Oo nga. Ano po ang inyong mensahe? Sa aming mga Um, OFW at Oo saka nga. sa mga nasa Pilipinas. Kayo nga dapat magbigay ng mensahe sa'min. Kasi, sige hindi na po kami aasa ng ano, bonus mula sa inyo, ganyan. Oo, sabi nga po dito kalahati daw naiiwan, dito kalahati pinapadala. Iyon ang sabi ng Oo, 'wag isa na nating kayong kasama. magpadala, ganyan. Ah, siguro ano, sa atin ay maganda yung meron tayong, yung talakayan 'no, kaisahan. Whether Mm, sa ganitong antas 'no, or kahit yung sa mga antas ng pamilya. Na kung saan meron tayong parang sharing, ganito kami, kumusta kayo diyan? Kasi mm, kadalasan both ways puwedeng hindi niyo alam kung ano nga bang nangyayari sa'min, pero kadalasan yung pamilyang narito ay hindi niya nauunawaan din 'no, kung mm, ano yung mga sakripisyong nangyayari abroad 'no. mm, Ang tulay nung ating knowledge ay siyempre nandoon sa paano tayo magsu-survive sa ganitong krisis, both pang-ekonomiya at, pampulitika na nakikita natin ngayon dito sa Pilipinas. At paano rin natin itatawid yung ating mga, causes o yung ating mga adhikain sa gano'ng klaseng kalagayan. Siguro gano'n na lang yung puwede nating mm. pagnilay-nilayan. Oho. Kaya maraming salamat po Ma'am Rosby at, Yun, bigyan niyo na naman kami ngayong pagkakataong ito at alam kong marami pa tayong puwedeng pag-usapan sa mga susunod na ano namin, na broadcast at, Panahon. papakawalan na Maraming namin kayo salamat po, ngayon. ma'am. salamat din po at, Salamat po. magandang umaga mula sa Pilipinas. Okay Magandang po. umaga din po. Salamat po.